Nagabantay mo, ana, sa tugay moon. Ang pangutanan nako, asa nining upat ang nasa Biblia? Asa? Kaya balumuon sa? Ang tulong nga primero nasa Biblia, ang ikaupat wala. Kabantay mo, atong gahimoon? Ha? Ha? Natong una nga panahon na akong Ginoo, kung mag-ampo ko piyong ug mata ka tumakitag tao. Pero sa hinahinan ako lang tawid sa mga tao bang nang maayo man makita di ay. Na? Pero may sa Ginoo, ang ato pagpiyong sa to mga mata dili daotan. Ha? Tradisyon nato na nga magamit nato para sa simba sa Ginoo. Karon nga buntag, karon nga buwan, magsugod ako sa series about prayer. Pag-ampo. Una sa atong mga pag-ampo nga makita sa atong mga kinabuhi, atong pangutanon unsang atong dapat himuon sa pag-ampo nato. Now, daghan ta mga paagi sa pag-ampo, na mga panahon nga pagdaig sa Ginoo, pagkumpisa sa atong mga sala, pagtugan sa pagpasalamat sa iya ug uban pang mga butang. Pero karon nga buntag, ang atong paglantaw mag-isog sa Ginoo is this. Naay usa ka tawo sa Biblia ngang iyang ngalan nakagawas tag kaisa. Kaisa lang gyud. Unya, usay bitaw kita maghunahuna nga kung ang iyang ngalan kay isa ra maggagwag sa Biblia, walay pulos na ang ngalan kay dili daghan ang gagamit sa ngalan. As a matter of fact, it goes this way. Kung ilhan imong ngalan sa Biblia nga daghan ang nagagamit, buting nun nga naay pulos sa imong ngalan, kay daghan na sila. Pero kung imong ngalan kay isa ra na magawas, way nagagamit nga uban, murag lisod. Pero mga iso sa Ginoo nga buntag, pagatunan nato na please, okay? Mag-aampo sa kita, ampo kita. Amahan na mga langit nun, salamat sa imong pagpanalangin Ginoo kanamo. Salamat kanimo sa paghatag nimo kanamo o mga butang Ginoo nga dapat taw makita. Ginoo tabahay kami nga mga Kristiyanon, dapat Ginoo nga sa among mga tradisyon Ginoo, among pagalantaon ikaw, among pagibutang ikaw, among pagpagitaon Ginoo kahulugan sa pagahimong Ginoo nga ikaw lamang Ginoo mahimaya. Dili Ginoo nga among pagabantayan, among pagadampigan, nga ang among kaugalingon ang makita Ginoo kun dili ikaw o Dios. Ginoo panalangini kami karon nga buntag sa pagtuon namo nini nga mga butang o Dios, ikaw ang panalangin Ginoo kanamo. Unya kami Ginoo nag-aampong ikaw, maghatag Ginoo sa imo Ginoo nga pagpanalangin Ginoo sa among nga tanan. Nga walay usa sa amo Ginoo nga magauli karon nga buntag, nga siya Ginoo wala nakadawat og panalangin. Panalangini kami o Dios. Pasalamat kami o nagpag-ampo kami karon nga buntag sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon sa Ginoo, ang atong topiko is this: the prayer of Jabez. Jabez. J-A-B-E-S. B-Z. Amen. Now, kanina siya nga tao, mga igsoon sa Ginoo, usa ka tao nga, ang iyang ngalan, di niyo mabasa bisag asa nga lugar. Kaysa lang ginagawa siyang ngalan. Nagawa siyang ngalan sa 1 Chronicles 4:9-10. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried unto the Lord, the God of Israel, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted him his request. Mora ng duha ka bersikulo, nagibutang siya ngalan. Duha na. Pero mga iso sa Ginoo, makatilingala. Kay balo mo, nayusa ka writer nga nasulat nini nga gampo. Unya, gi-explain niya, unya, gibaligyan lang yung mga libro. Kaya balumon siya tabo, he was able to do a bestseller book. Ang nabaligya ko nila itong bestseller nga libro, mga 4 million up to 5 million books. Nitong wala pa ng pandemic, pag-abot sa pandemic kung sa internet, ang atong kaimtangan naglahi naman. Pero nitong una nga panon ng libro na baligya, nga mga 4 million to 5 million kabuok, dakhan kaayo. Nipis ka libro about the prayer of Jabez. And so we are going to look into this morning and see and explain things for us this morning. Okay? See, the person of Jabez. Kanisa nga tao na sa Biblia. But the first thing is this. His name was mentioned only once. Only once. Mga igsoon sa Ginoo, usahay bito ganahuna ta ba? Ngano man nga mga tao sa Biblia, ang ilang mga ngalan pares-parehas. Ngano man nga kanisa nga tao dito nabutang sa nga linya, pikas po na linya, unya ang problema ram sa Biblia kay walay apelyido. Di na mabawan kung siya ba to Benjamite ba to siya o si Josephite ba to siya, di mabawan ka walay apelyido. Pero mga igsoon sa Ginoo ngani, sila nga mga nasa Biblia, ang ilang nabutang sa ila apelyido, nabutang sa linya silang mga amahan.
Kani siya anak ni Kwan, kani si anak ni Kwan, nga anak ni Kwan, hangtod nag-abot sa primero gini nga tribo kung unsa man siya. So may Hesus sa Ginoo, makita nato nga siya nabutangan sa iyang amahan nga ngalan. So si Jabez, usa lamang ang iyang ngalan, usa lamang na mention sa Biblia. Number 2, ang meaning siya ngalan, murag lisod speaker, no? Kaya sa verse na nagsulti nihi, ingon sa verse 9, and his mother called him Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Now, mga Hesus sa Ginoo, kani siya nga butang, mga makita nato, is this, ang iyang ngalan, gibutang siya ngalan ng usa ka kahulugan nga kalisod o kanang kapait. Nga naman, kanyang nanay nagburos sa iya nga kanang lisod ang iya nga kaimtangan. Now, ako nakibalo nga ang atong pagdalaog bata sa atong mga tiyan is only 9 months. Walay nag 10 months, walay nag 15 months, 39 months lang. Usay niya na, naisubra sa kasimana, usay na, nagnubo og 2 ka tulog simana. But look at this. Ang niya kahulugan siya ngalan is sorrowful, painful. Now, I can say it this way. Siguro sa pagburos siyang mama sa iya, ang kaimtangan siyang mama nga lisod kaayo siya. Lisod siya pagdala. Unya ang iyang mama di kaliw kong eksakto kaysa iyang pagkalisod. Now, I know kausahay na yung mga babae nga gaburos nga gikas pagsugod gyud sa ilang nga pagburos higda. Di makatindog kay matindog mahulog ang bata. Di ko kabalo ko parehas ni si Jabez. Pero ang ilang nga pagburosan ng nga bata, lisod hangtod nag-abot ang 9 months. So siyam ka bulan nga walay mahimo. Siyam ka bulan nga dependent. And so Jabez was this, painful and sorrowful. Siguro pagawas niya, ang iyang kimtangan was that ang iyang mama gasulti nga Ginoo, tabangi ko. Kani nga bata di naman ni mahimo nga pareha sa uban. He's just sorrowful and painful. And so that's Jabez. But it goes this way. Ingon sa verse 9, he was more honorable than his brethren. Now, wala nagsulti sa Biblia pila yung ison. Wala gisulti sa Biblia kung pila ang iyang ison na lalaki o babae. Wala gisulti. Ang gisulti sa Biblia is this, he was more honorable than his brothers and sisters. Honorable. Siguro yung mga isuon, ang ilang mga kinabuhi, dili isakto para sa Ginoo. Siguro ang mga isuon, naghimo mga butang nga di makalipay sa Diyos. Siguro may isuon niya nakahimo mga makaululaw nga mga buhat nga pamilya nila di makaangay o nga Diyos di makaangay. So sila nahimo nga makaululaw patbanga sa Ginoo. Pero sa Jabez, usa ka tawo nga malipay ang Diyos. Usa ka tawo nga nahatag dayag o katarungan ang Diyos. And so si Jabez muna siya. Pero ingani, ang pinakimportante sa kay Jabez, dili katong iyang pagka-honorable. Ang importante, ang iyang gihimo nga pag-ampo. Nag-ampo siya. Mga igsoon sa Ginoo, kita tara nag-ampo, di ba? Kada magkaon. Kapila man ta mag-ampo. Ha? Nayusa ko no kapamilya nga bag-o lang naluwas ang pamilya. Pero ang mga anak niya nauna simbahan, mga gagmay pang mga bata, nag-atos na sa restaurant. Ingon niyang anak nga babagamay sa Papa, are we going to pray? Are we going to pray? Yung Papa niya, nanton, nagkakitaw si restaurant ba, ulaw siya ba? Are we going to pray? Yung Papa niya, yes, yes. Are we going to pray? Ingon sa Papa niya, you pray, you pray. Ang bata nga gamay nagtindog, ingon na yung batang gamay nga, Father God, thank you for this food. Bless this and all the people around us. In Jesus' name, in Jesus' name, tanan nga tao sa restaurant, ingon, Amen. Naulaw niyang amahan nga mag-ampo. Wala na ulaw ang bata ang gamay. So kita usay bita maulaw man ta, di ba? No? Tudluan ta mong technique. Naiuban nga gaampo sa restaurant, ay nagay mo ning ani. Ihulog ang panyo sa silong, unya magduko. Pagpudot sa panyo, ingon siya, Ginoo, salamat ning pagkaon. Amen. Nakatago mo ha? Pero mga igsoon sa Ginoo kay balo mo, ang pag-ampo nato sa Ginoo nga duwata na ulaw wa nato ginatago importante nga butang. Example. Nakadumdum mo sa kay Daniel. Si Daniel usa ka tawo nga nag-ampo adlaw-adlaw.
So Daniel usa ka tawo nga nag-ampo adlaw-adlaw para sa iyang nasod nga Israel. And then kada adlaw ang higaymo ning ani. Abrihan niya ang bintana niya sa iyang balay unya magluhod gatubang sa Jerusalem, gaampo sa Ginoo. Every day. Hangtod nga nagabot na sugo nga nagsulti, di ka pwede mag-ampo sa imong Dios. Ang hari lang imong ampuan. Mga iso sa Ginoo, that was bravery. That was courage. And so, Jabez, ang unsa pag-ampo ni Jabez, number 1, Jabez called on the name of the God of Israel. Jabez called on the name of the God of Israel. Mga iso sa Ginoo ngani, kung kita nag-aampo, kisa tong gaampuan. Ha? Kung kita nag-aampo, kinsa tong gaampuan? Kinsa nga mga Diyos itong pangtawgon? Diyos sa bukid, Diyos sa kahoy, Diyos sa unsa? Kinsa tong gaampuan? Dumdumo nato ni, nga sa atong kinabuhi, naatay matawgan nga Diyos. Ang Diyos ka naghimo ng kalibutan, nga siyang tag-iya sa atong kinabuhi, siya dapat atong tawgon sa pag-ampo nato. Di ba? Pero usahay mga Isus sa Ginoo ang kitaboy nga ni, nga sa pag-ampo nato, wa na itong kahatagan o dungog ang Diyos. Wa na itong katagon ng Diyos sa iyang ngalan. Wa na itong sa katagon sa iyang agahom. Wa na itong kahatagan o gahom ang Diyos sa atong kinabuhi. But remember this, ang Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Amahan na mga langit no nasa langit. Hinaot pa na imong ngalan matangog dungog. That's the only name that we can give. That's the only name that we can pray to. That's the only name. And so si Jabez nagtawag sa Ginoo, ingon niya, Ginoo, Diyos sa Israel. Siguro si Jabez wa pa nakila sa Diyos nga eksakto ba? Pero gitawag niya, Diyos sa Israel. Kinsa man ang Diyos sa Israel? Kinsa man na siya? Ang naibawa nato, ang Diyos sa Israel, mo nagtugas kalibutan, mo nagpili sa ila, unya siya ang nagadala sa ila sa ilang dadalaan nga Israel. So, the next thing is this. Ang iyang pag-ampo, makita nato nga, kung basahan nato ang verse 10, walay introduction, walay punto nga liko-liko, walay punto nga ambak-ambak, walay punto nga gagamiton ng mga pulong nga makadala sa ngala sa Ginoo. Ang iyang gihimo, nag-ampo siya diretso sa Diyos. No introduction. Dili para sa uban nga, mag-ampo ka, ingani, 7 ka bisis para madunggan ka, o 5 ka mag-ampo nini para madunggan ka. Wala. Wala. Gisulti niya, Ginoo, Diyos sa Israel. Wala na'y tabon-tabon, wala na'y liko-liko, wala na, diretso lang gina siya. At sa may Isus sa Ginoo, makita nato din na, kung unsa man day si Jabez sa iyang pagampo. Mga Isus sa Ginoo, siya nakaibalo sa kamatuoran na natungod sa Dios. Nga ang Dios kato pagkatawgon, dili kinahanglan sa ato nga mga matahom nga mga pulong. He is not after our high, akong barkada sa na, high polluting words. Di na ko hinumdum. Pero di siya kinahanglan og pulong ba nga taas nga uban di makasabot. Ang iyang gusto nga kita mag-ampo nga isakto lang gyud para sa iya. And so si Jabez nag-ampo niya, Ginoo, Diyos ka man sa Israel, di ba? Diyos sa Israel, niyang akong gamiton para sa imo. Morning. And so people, brethren, when we pray, how do we pray? Usahay nag-aampo ta nga ang atong nga mga luha guban niya na. Usahay nag-aampo ta di makagawa sa mga pulong sa itong mga baba. Usahay mag-aampo ta nga daghan ka itong nasulti. Di man dito isakto nga itong isampo. Usahay nag-aampo ta nga kita nagaunahuna nga Ginoo magtubag gyud ani kay daghan akong isulti sa iya. Wa man dito nga itong pag-ampo. Wala. So kung nakabalo kita kung saan pag-ampo, no introduction, just straight to the point. Ang atong maghimo na para sa Ginoo. Number 3, the third thing is this. Jabez called for a blessing. Look at verse 10. Ingon niya, and Jabez called on the name of God of Israel, saying, Oh, that thou wouldest bless me indeed. Ang gihampo ni Jabez ang Ginoo, panalangin ni ko. Wasa nag-ampo nga Ginoo, hatay kog balay. Ginoo, hatay kog kwarta. Wasa nag-ampo na. Ginoo, hatay kog maayong dagway. Wala. Ginoo, hatay kog gwapa nga asawa. Wala sa nag-ampo na.
Ang higampo, Ginoo, panalangini ko. It was a blessing that he was craving for his life. It was a blessing that he was asking from God. It was a blessing that he was asking from above. Panalangin ka sa Diyos, Ginoo, panalangini ko. Wani sulti, unsa ka panalangin ng gusto? Siya, Ginoo, kabalo ka ni ana. Unsa ka panalangin ang gusto nimo ihatag sa ako? Mga igsoon sa Ginoo, morning atong ampo sa Ginoo, di ba? Usay kita nag-ampo, Ginoo, tabangi mi maglakaw mi karon, unya iampo nako nga sakyan na namo walay disgrasya, unya kami wala pa may tabo, unya di magubot. Na mabibo gid na siya. Kay mo ginapangayo specific man gyud, di ba? Pero ngayon na pangayo sa Ginoo, ang kabubuton sa Dios imong kinabuhi, mas maayo pa gyud. Kahapon nagadto ko sa merkado, ingon na babae ka baligista pa, sir, ayaw agi din na kay mga Muslim sa likod nagkagubot kaniya gasumbaganay. Nako asa man ko maagi sa dinhi. Agi ko dito. Ang mga Muslim gubot gyapon. Nako, Ginoo, bisag asa ko mag-adto di ay nay gubot no. Bisag asa ko mag-agi nay mga tao nga ang ilang handom sa kinabuhi dili para sa ako. But ingon ako sa Ginoo, Ginoo, I don't fear. Wa ko nadlok. Kay mula ka ramang ko kanako uban kanako. Di ba? And so we ask for God's blessing. Jabez called for God's blessing on him. And so we praise God for that. Ingon pa dahil niya sa next verse, this verse, bless me indeed and enlarge my coast. Bless me indeed and enlarge my coast. Kani siya ang pulong nga coast dinhi, kana siya border. Mura kanang iyang teritoryo ba? Kanang mga utlanan sa iyang lugar. Wala ko kabalo kung iyang buting no niani ang iyang lugar siyang balay. Siguro na sa 1,000 square meter, gusto nga magdako pa yun. Wa man nabutan na, di ba? Pero ngunit dinhi, Lord God, can you enlarge my coast? Ang akong mga teritoryo, padako ba? Padako. Now, wala na sulti sa pulong sa Ginoo kung unsang gusto ni Jabez ni. Wala na sulti Ginoo, hatagi ko army para mudako ang akong lugar. Hatagi ko gahom para nga mapirdi na ako pikas ka lugar. Hatagi ko. Wala siya na sulti niya. Ang sulti niya, Ginoo, padakoa ang akong teritoryo. Padakoa ang akong lugar. Aso ko nagapuyo. Unya kay gusto na ako mahimo ni siya nga butang para sa akong kaugalingon o para sa imo. And so he was asking for the enlargement of his territory. And we know that is not easy. But look at this. When we ask God for a territory or enlargement of our coast, it is a large thing beyond our own capacities. Kay balutana, di nato kaya nga padakon ng atong teritoryo, atong mga lugar. What we can do is ask God. Ampo to sa Ginoo nga Ginoo padakuan ning akong teritoryo. Sa una nga panahon, medyo sayo na sa pangayoon sa Ginoo. Kabalo mo nga no? Gamay ramang tao. Karon, murag lisod, di ba? Ginoo padako ang akong teritoryo, pikas na kay gaslingan, pikas na islingan, tabangan nimo dalan, likod nimo silingan. Usa pagpadako. Pero mga iso sa Ginoo, this is indeed a blessing to him. Because maybe it's not a territory that is going to enlarge, but the territory of his influence. Influence sa iyang kinabuhi nga magdako. And so, mo nagipangay ni Jabez. Yan niya pagyod. Ingon niya, and that thine hand might be with me. Ang iyong mga kamot mag-uban sa ako. Ang imong kamot mag-una sa ako. Mangigso sa Ginoo. Kung kita nagalakaw bitaw, unya di ta kabalo as ta paingon. Diso, di ba? Labi na kong ngit-ngit. Nakita nako sa internet ang usa ka incident nga ang bus, ang jeep gi parkingan sa motor sa tubangan. Unya gi kwarta. Gabi na. Ang motor walay suga. So katong motor nakuha niyang kwarta unya sila nakuha na nagmundagan na unta. Wa man siya suga. Ang sakyanan dinhi nga nay suga di sa likod gipalong. Nag-dive ang motor sa kanal oy. Ngano man wala man siya suga nga magtabang sa iya nga makitang dalan. Ba? Kung kita sa atong kaugalingon wa di ta katuod asta paingon unsa tong himuon? Ampo ta sa Ginoo, gunitan ako yung kamot unya unay ko. Mangigsoon sa Ginoo. Usa ka panahon na ako no isa ka tawo nga nagalakaw sa dalan. Samtang nga nagalakaw siya, kato nga panahon ang dalan dili pres niya ani.
Ang ilang himtangan dili pre sa ato nga naysakyanan. Sa ilang nga panahon, lakaw ra gyud, lakaw. Unya siya nga paglakaw, nakita niya nga iyang palibot ba, kuan lang. Hawan gyud way mga balay. Pero pag-abot niya sa unhan, nakita niya nga dalan nagduha, wala og tuo. Ingon niya, asa ko ani paingon no? Moadto man ko ani nga syudad ako paingnan. Unya ngit-ngit na ra ba? Nasa nakita nga tao dito sa intersection, ingon niya, "Sir, asa man ko paingon? Wala o tuo kay maato kadto nga syudad." Ingon sa tao nga to sa intersection, "Dong, ingani na lang. Guniti akong kamot nya duhatam glakaw kay ako ning lugar." Mao na katong Dios. Siya ang tagiya sa atong gaadtuan. Siya ang tagiya sa atong mga dalanon nga atong pag-aagian. Busa, ang iyang kamot atong gunitan, bisan pa magpiyong ka, di ka mawala. Usa ka panahon, nayo sa kabata. Nahadlok sa mga kauban sa eskwelahan, kay kanang di sa bitaw kanang isog og dagway. Parang madaog-daog na nila ba? Unya, of course, you know the word bully, di ba? Mga tao, mga bata sa eskwelahan, nga grabe gid pagkusuban ng mga bata po. So kani nga bata, ang iyang gaagian permi, kamo nga dalan. Nagabutang panon di siya mag-agi na kay hadlok sa mga bully. One day, ingon niya, "Papa, Dong, ubantan sa yung silahan." Siya, "Tay, sige." Ang iyang giyang sa tay, "Di ta agi." Katong dalan nga wag gawa sa agi. Lakaw sila dito. Unya, lakaw siya nga niya. Iso kapag lakaw ba? Ingon ng mga tao galanto siya nga, "Noon sa kana siya, subagan ninyo." Siya nga, "Unsa man ka?" Siya nga, Tatay nako, tatay nako. If you are with your father, are you going to be afraid? If you're holding the hands of God, are you going to get lost? No way. Busa, si Jabez nag-insulting siya, "Ginoo, tabangi ko. Ngay mong present sa mag-uban ka nako." And then nga pag niya, "And help me in times of evil." Tabangi ko nga mag-abot ka ning panahon nga ang mga butang sa kalibutan mahimo nga malain madautan. Tabangi ko nga makatindog sa akong prinsipyo. And so, ang pag-ampo ni Jabez, dili pag-ampo nato karon nga panahon. Kaya nga ito pag-ampo karon nga panahon lahi man, pangayo para sa uban, para sa atong kagalingon, para sa Ginoo. Dili para sa iyang pag-ampo, di ba? Kita niyo? But look at this. According to what we know in the Bible, because of this, ingon sa Biblia, ang purpose nga pag-ampo, ingon ni Denise, that it may not grieve me. Nga dili ni magapasubo sa ako. Dili ni nga magapahilak sa ako. Dili ni magahimo nga ang akong kinabuhi mahimo nga sorrowful. Dili. Mahimo ni nga akong kinabuhi malipayon. Wala sige panghayo pa, di ba? Dili siya nga para mahimo akong kinabuhi nga comfortable. Wala. Wasa resulti nga para akong kinabuhi ka ng natanan. Wala. Para nga ako kinabuhi, magkasulti ko sa uban ng Diyos, nagahatag sa akong kinanglan. Prosing niya, so that it will not grieve me. Dili magpasipala sa ako. So may igsoon sa Ginoo, mao nang pagampo ni Jabez. Ang tubag karon sa Ginoo unsa man? Unsa niya pagtubag? Look at this. And God granted him that which he required. Gihatag sa Ginoo ang tanan niya nga gipangayo. One time, nagkadto ko sa Osaka kanang wood company. Nako, "Sir, palit ko kuan kanang kahoy 2x2, 2x4, unya plywood." Unya kay nga ako nasultian kay member man siya isa namo kasimbahan. Siya nga sa, "O sige, karga tanan, gusto nimo karga." Pagkakarga na nako siya nga, Sir, pila akong bayaran?" Siya nga, "Wala." Awon-awon, kung kabalo pa lang kung ako'y bayaran, gidaghan ako ni. Di ba? Siguro si Jabez na una ba? Kung kabalo pa lang kung itubag sa Ginoo ni sa ako, nga putang, pangayon ako daghan pag yun. Di ba? Nangayon ta kong ani. Kung kabalo lang kung matubag yung Ginoo ani. Mga igsoon sa Ginoo, He is going to answer your prayers. Sometimes, ang pag-ampo nato sa Ginoo, ingon ang Ginoo sa mo, "Oops, sobra nang imo ginakapangayo sa ako, di na pwede hatag." Mo nga pag na sa mo, dili. Usay mo ka pangayon sa Ginoo siya nga, "Oops, di ka pareha din ni ana." Hulat lang.
Ikatuloy siya nga, ops, dugay naman kukulat nga pangayoon ni mo na, nga no, may pangayo. O sige na, hatan na ko na sa imo. Sige na, sige na. Pero mga Igsoon sa Ginoo, the point is this, God answers our prayers. Ang tubag Ginoo sa mga pagampo. And so with this, what are lessons we learn from this? Number one, this prayer shows knowledge of God. Nagapakita sa ato nga kita nga nagaampo, dapat nakaibalo kung unsa atong Dios. Nakaibalo ang Dios nato, gamhanan. Nakabalo ang Dios nato, bulahan. Nakabalo kita nga ang Dios to, balahaan. Ato na dumdumon. Di ta pwede magduol sa Ginoo, Ginoo, tabangi ko ba? Tayo kwarta. Una-una din mo tayo kwarta kay dapat ko'y paliton ditong imnunon ba? Di na pwede. Nga pangayok kag kwarta, paliton pakang. Di na pwede. Kabalong Ginoo, dapat ibawaan na ito na. Nga ang Ginoo nato, balahaan, bulahan, o dato sa lipayon. Next. Kani nga pangampo, nagapakita sa ato sa relasyon sa tao o Diyos. Ang mga tao makapangayo sa Ginoo, po dapat naa sa relasyon sa tao. Di ka makapangayo sa Ginoo kung wa kay relasyon sa iya. Ikatulo, kani nga pagampo nagapakita sa kaisog sa pagpangayo og mga butang gikan sa Dios. Kaisog. Ginoo, tabangi ko. Pangayua. Ikaapat, this shows how God answers a prayer. Nagapakita kung paano magtubag ang Diyos. Mga Igsoon sa Ginoo, kaninga semana, daghan ta pagampo, di ba? One thing, minawon ko ninyo. Sa atong budget, nako'y nakita ngo sa ka-item. Nga sa una nga panahon, we have a prayer meeting on Saturday morning. Sakna? Na prayer watch? Sige sa nakanumdum ana, Sabado sa buntag. O niya, pumunta na. Kisa ganahaya, din para anak. Isa, dua. Isa pa. Now, ang akong tuyo is this. Ibalik na to na. Pwede dili. Ibalik na to na. Kaya balumon sa? Ang ato mga lalaki nga mga Gideons, gampo dito sa muraya. Kita, unsa man ta? Mampo ta dili. Ibalik na to na. Ibalik na to na. Sugda na to nini Sabado. Alas 5 sa buntag. Pwede? Ani lang mo. Kunya mo din we pray. Okay? So Saturday morning, 5 in the morning, we come together here and pray. Because we know that God answers prayer. Let's pray. Father God, we praise you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, because we know that you are a God who answers our prayer, who knew everything in our minds, in our hearts, things we have asked and things we have not asked. I pray, Lord, that you're going to help us to do things, Lord, for you. And ginutaampo na sa imo nga kami, hinaot pa nga maglapan lang sa imong ngalan. Pasalamatan ka naman sa ngalan ni Jesus. Amen. Magambot sa itong opiring. Amahan o Diyos na mong balaan, salamat dito sa mong gugma.